So guys, nakapagpagas na ba kayo? Sobrang mahal ng gas ngayon. So napadaan ako kanina sa gasoline station. Kitang-kita ako na yung markup. Alam naman nating lahat yan dahil na rin yan sa issue sa Middle East. Sa gera-gera na yan, no? So ito na lang pinakamagandang magawa natin sa sarili natin is yung magtipid sa gas. So magbibigay ako ngayon ng mga tips kung paano makakatipid ng konsumo sa gasolina. Number 1, ito maraming guilty dito. Yung mga biglang apak na madiin. Yung galing stop, minsan sa stoplight or even galing ka lang parking tapos bigla mong aapakan na madiin yung accelerator. Sobrang lakas ng kain ng gasolina niyan. Kasi kapag bigla mong aapakan ng accelerator, mas maraming fuel ang ini-inject ng engine para mabilis kang mag-accelerate. Makakadagdag to sa consumption ng gasolina. Daan-daan lang tayo sa apak guys. Pinakamaganda kasi guys, makuha muna natin yung momentum dahan-dahan, tapos pag nakuha natin yung speed, mas maganda at magiging swabe na yung acceleration natin. Mas tipid sa gas yung ganun. Alawa naman, paiba-iba ng speed. Yan, sobrang dami din yan sa expressway. Di mo malaman kung saan linya, gas dito, tapos lilipat ng linya. gas brake, sobrang lakas ng consumption yan guys. Hintayin nyo lang yung speed nyo, the higher the RPM, the more the gas consumption. Kasi pag ginaapakan natin yung accelerator, nakikita mo tumataas yung RPM mo. Sa mga sasakyan dyan na may eco mode, makikita nyo katulad ng Brio, nag-activate siya kapag swabe lang yung apak mo, or kapag 2,000 below ata yung RPM, yan mag-ano siya, mag-eco mode siya. Ibig sabihin, fuel efficient yung takbo mo. Connected din to sa number 1 eh. Kuha mo na speed na gusto mo, pwede ka na magdahan-dahan ng dagdag, bawas. Mas maganda yung ganun guys, mas tipid yun. O ito guys, di nyo napapansin. Kapag malambot yung gulong nyo, may dagdag consumption din yan sa gasolina nyo. Bakit? Kasi pag malambot yung gulong guys, isipin nyo, mas mataas yung rolling resistance. So, mas kapit siya sa lupa or sa semento, mas hirap yung takbo ng sasakyan natin. Kaya yun, mas dagdag effort and more consumption, 'di ba? Akala nyo wala lang sa hangin. Meron din pala, no? Yan, matagal mag-idle. Saan yung iba, tumatambay sa gilid, may inaantay. Tendency, naka-park, tapos nakabukas yung aircon, tapos continuous yung andar ng engine. Kumbaga, additional consumption din. Kung meron kang way para patayin muna, mas malaking kabawasan yung kahit sabi ilang guhit lang yan or wala pa namang 1 litro yan. Yung bagay yan guys, lalo sa panahon ngayon, 'di ba? Mas maganda yung matutunan yung mga gantong habit para makabawas. Kahit pabarya-barya yan, pang toll din yan. Sa panahon ngayon, hindi maiwasan siguro yung iba ginagawa. Nagkasama-sama na lang sa isang sasakyan, no? So sa mga hindi naman fully loaded lagi, mas maganda guys na mas magaan yung sasakyan natin. So mas mabigat, may dadagdagan na naman yung consumption natin. Yung mga bagay na hindi mo naman laging ginagamit or hindi mo kailangan sa emergency, alisin mo na muna. Lalo na kung daily driven yung sasakyan mo, yung mga gamit ka dyan na pang tambay mo sa weekend, alisin mo na lang muna yun. Tsaka mo na lang siya ilagay kapag kailangan mo na. Para naman magkaroon ng weight reduction yung sasakyan mo. Mas magaan, mas less consumption yun. Panlima is aircon. Pagkatanghalian, so aminado ko kahit ako syempre, increase talaga natin yung aircon natin. Syempre gusto man natin mag-drive ng komportable, lalo na kung kasama mo yung family. Sa mga oras naman na medyo malamig na, kung nararamdaman mo na nalalamigan ka na, pwede mo nang bawasan yung temperature para hindi naman masyadong nagdag stress sa sasakyan natin. Malaking kabawasan din yun, no? Lalo na kung gabi, pwede mo na sigurong bawasan yan. Kayang-kaya na yung sasakyan mo palamigin kahit mababang setting lang yung aircon system mo. Planning your route or yung dinadaanan mo, especially sa mga nag-drive na dyan araw-araw, alam nyo na yung traffic eh. Kumbaga, oras ng traffic, kung saan ma-traffic, sobrang laking bagay niyan. Kung yung dadaanan mo, alam mo ma-traffic ng ganitong oras, pwede mong i-adjust kahit pa paano, agahan mo, or yung iba naman after na ng rush hour bumabiyahe, no? Kung hindi naman ganun kaaga yung pasok nila, sobrang ganda nun. Tapos meron namang iba naghahanap ng mas magandang shortcut, mas magandang pinaplano natin yung dadaanan natin kasi malaking kabawasan yon sa gasoline. Kaya nga 'di ba, pag nasa city driving ka, mataas talaga yung consumption. Kung maganda yung napili mong dadaanan, mas mabilis ka makakarating sa pupunta mo, kaya makakabawas ka sa gas consumption. Tapos guys, alam ko ngayon hindi siya masyadong applicable, no? Pero idagdag na lang din natin. Another tip is fuel price, future fuel pricing, kasi minsan Sabado or Linggo updated na yan kung ano yung magiging pricing on Tuesday. Alam niyo naman na yan, di ba? Every Tuesday nagpapalit ng price lahat ng gasoline station sa Pilipinas. So pag nakikita ko na bababa, antayin ko na yon. Kahit piso pa yan, sige sa Tuesday na lang tayo magpa full tank. Tapos pag nakita ko naman na tataas, uunahan ko na siya ng full tank siguro
siguro Monday yan or nung weekend na yon. So malaking bawas din yun guys, kung lalo na kung tataas siya ng piso or 150. So sa ngayon medyo masakit talaga, hindi siya applicable ngayon. Tayin nyo rin guys yung timing ng price increase and decrease ng mga gasolinahan. Ngayong may crisis nga tayo sa gasolina, pinakamaganda kong mapapayo, siguro wala munang unnecessary lakad or unnecessary tambay. Kontrolin muna natin yung mga tambay na hindi naman kailangan. Kung malapit lang naman, siguro deserve mo naman, di ba? After a long weekday, pagod ka sa trabaho, malapit lang naman, okay lang naman yun. Naglalaro na siya sa 80 to 100. So yun lang guys, sana nakatulong tong mga tips na to para naman kahit pa paano makabawas-bawas sa gastusin natin sa consumption ng gas. Sobrang sakit ngayong panahon na to. So yun lang, drive safe tayong lahat. Sana nakatulong, subscribe.